Nagsama-sama ang mga grupo ng mga overseas Filipino workers para sa pagbubukas ng kauna-unahang OFW Global Summit kasabay ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang ribbon cutting ceremony na hudyat ng pagbubukas ng summit sa Quezon City MICE Center sa compound ng Quezon City Hall. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Secretary Hans na pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga OFW, gayon din ang kanilang mga pamilya sa ilalim ng socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Anya, parangal ng pamahalaan ang serbisyong ipinagkakaloob nito sa sakripisyo ng ating mga OFW. Hindi niyo po utang na loob ang serbisyo namin, kundi po ito'y aming parangal sa inyo. Dapat lang na manilbihan kami sa inyo, kaya taos-puso kaming humaharap po sa inyo muli on its 34th year. Bilang sagisag ng aming paglilingkod, ako po yuyuko at magsusumamo and I bow humbly to you, all of you, kasi patuloy po kaming, ang panata namin ay pinagpapatuloy namin ang patuloy po naming paglilingkod sa inyo. Patuloy rin ang pagbibigay ng pamahalaan ng tulong pinansyal para sa mga OFW na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak rin ng DMW na walang OFW na maiiwan sa pamamagitan ng whole of government approach na ipinapatupad ng administrasyon. Nagbahagi rin ng kanyang video message si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day. Dito ay kinilala ng Pangulo ang husay ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa Pangulo, patuloy na lumalaban ang mga OFW. Taglay ang pagiging masipag, maaasahan, mapagmalasakit at matatag sa anumang pagsubok. Sa inyong pag-alis upang makipagsapalaran sa ibang bansa, nabibigyan ninyo ng mas magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya at ang bansa. Ngunit kapalit nito ang pangungulila sa mga mahal sa buhay, mga pagdiriwang na malayo sa pamilya, at mga hamon na tanging kayo lamang ang nakakaunawa. Bilang inyong pamahalaan, muli naming ipinagtitibay ang aming pangako na ipaglaban ang inyong mga karapatan, pangalagaan ang inyong kapakanan, at palawakin ang suporta para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Tinitiyak natin na may maaasahan kayong tulong kapag kailangan, may sapat na proteksyon habang kayo'y nasa ibang bansa, at may malinaw na oportunidad sa inyong pagbabalik at muling pagsisimula dito sa Pilipinas. Namahagi rin ang isang non-government organization ng sewing machine para sa 25 returning OFW beneficiaries na makatutulong sa pagkakaroon muli ng hanap buhay dito sa Pilipinas. At 50 OFWs naman ang nakatanggap ng 15,000 pisong livelihood assistance sa ilalim ng Expanded Livelihood Program for OFW Reintegration o LPOR. Nilagdaan rin ang rules and regulations para sa recruitment at pag-employ sa mga sea-based na mga OFW at ang standard na employment contract ng mga overseas Filipino seafarers and fishers. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.